Hello po, ngayon po ituturo po namin sa inyo kung paano po i-operate ang tablet and ang app ng LPB po. So ito, tatry po muna natin ang iba't ibang paraan po para makapag-exit kiosk mode. Yung una po ay pipindutin po natin ang nasa tablet po, volume po. Pindutin lang po natin yung volume button. Yan, kapag napindot na po natin yung volume button, lalabas po na nakalagay sa harap ng screen. So, pipindutin po natin ito, pin code. Lalagay lang po natin yung in-input po natin na pin code and then click nyo po ang done. And then, submit. Ang kasunod naman pong paraan kung paano natin may exit kiosk mode po ang ating tablet ay sa pamamagitan po doon po sa LPB app. So, pwede po tayo mag-install ng LPB app. Ayan po, nakapag-install na po kami. Ayan, magla-login po tayo sa ating LPB na app. Type lang po natin yung pin code na in-enter po natin. And then, makikita po ulit natin, ito po ang dashboard ng LPB app. So, click lang po natin itong options and then click po natin ang e-load and kiosk. And then, click po natin ang kiosk machine. Click po natin ang ating vendor na may license po. Ayan. Pwede po tayo mag-send command. Ayan. Dito po makikita po natin yung mga commands po na pwede nating i-send po sa ating tablet. So, ayun po. Pwede po natin pinutin ang exit kiosk app and then send. Ayan. Success siya. Mag-exit kiosk mode na po siya sa tablet. Exit kiosk mode successfully. Ayun po. Kapag naka-exit kiosk mode po siya, pwede pong ma-drop down ang settings. Pero kapag naka-make kiosk mode po siya, hindi po siya pwedeng ma-drop down po. So, yun po. So, ayun po ang pag-exit kiosk mode naman po sa admin portal or dashboard po ng tablet. Ganito po. Ipindutin po natin ulit ang volume up or volume button po. And then, ayan po. Type lang po natin ang pin code. And then, punta po tayo sa settings. Scroll down po tayo para mahanap po natin ang exit kiosk mode. Ayan. Pipindutin po natin yan. App unpinned successfully. Ibig sabihin po, naka-exit kiosk mode na po siya. At dito rin po natin pipindutin pag i-kiosk mode natin po siya ulit. Make kiosk mode. Got it. And then, click lang po natin yung parang exit po doon sa dulo. Ayan. Ayun po. Pabalik na po siya sa dashboard and hindi po ma-access ulit yung settings. Ito po, dito po natin makikita ang mga settings na pwede po natin i-adjust. Ayan po. Kung makikita niyo po dito sa Radius ID, ito po ang magsisilbing account identification niyo po kapag gumawa po kayo ng account kay LPB. Diyan din po kami magta-transfer ng inyong mga licenses sakaling magpa-purchase po kayo ng bento. At ito naman pong LPB wallet, ito po yung balance ng inyong vendo. Ito po yung mababawasan each time na meron pong magta-transact sa inyong vendo. Ayan. Ang kasunod naman po, ito naman po yung mga nag-transact sa inyong vendo. Ito po yung mga naging client po, mga na-save po na number. Pwede po yan burahin. Dito po, dun sa may pen na symbol or yung trash can na symbol. Or pwede rin pong i-stay ng ganyan lang po siya. Kasunod naman po, ito naman po yung mga transactions report. Makikita nyo po, meron pong mga nakalagay na success, incomplete. Dito nyo po makikita yung mga details niya ng number, kung ano po yung transaction, kung ano po yung pangalan ng nag-transact, yung amount na ipinasok po sa inyong vendo, at amount po na binayaran nila, kung ano po yung naging result, kung success ba siya, at kung kailan po yung transaction.
May kita rin po dyan. Meron pong mata na symbol. Pwede nyo po yung pindutin para makita po in detail kung ano po yung information po ng inyong client sa kanyang transaction. Pwede rin pong burahin. Andun din po yung trash can symbol. Pwede rin po siyang i-print kung meron din po tayong printer po na built-in printer. Ayan. Ang kasunod naman po natin pag-aaralan ay kung paano po mag-adjust ng mga rates po natin sa ating e-load Vendo. So, pagpasok nyo po dito sa LPB na app po, bubuksan po natin ang options and then pupunta po tayo sa e-load and kiosk and then punta po tayo sa kiosk machine. So, punta po tayo sa ating licensed na Vendo. Click po natin ang settings. Ayan, wait po natin mag-load. Ayun po. Dito po makikita po natin yung settings po ng ating tablet and yung mga rates po. Ayan. Kung makikita nyo po, ito po yung load and e-pin rates. Ang nakaset po sa amin for every 1 to 1,000 may 5 po. For every 1,000 to 2,000 ay may 10 pesos po. So, pwede po tayo mag-add new rate. Depende po sa inyo. And then, isa-save po natin ang rates once na makapag-add po tayo. Ayan po. Ito naman po yung mga easy billers po. Ito po yung mga billers po natin. And then, yung kanilang mga default charges. Ayan po. Halimbawa po sa biller po natin ay meron po silang service charge na 12 and then meron naman pong additional din sa EasyPay na 2 pesos. Pwede po kayong mag-add ng kung ano po, kung magkano po ang itutubo nyo. Halimbawa 6 pesos po ang iyong sinet. Kaya ang magiging total po nun sa biller ay 20 pesos. 12 po sa charges ng specific biller, halimbawa PLDT po. Plus sa EasyPay na 2 pesos na service charge and then sa owner po halimbawa ay 6 pesos. So meron na pong sisingilin lahat na 20 pesos po sa inyong customer at ang pinakakita nyo po doon is yung 6 pesos na chinarge nyo po. So ito po yung mga billers po natin. Ayan, makikita nyo po. Ito rin naman po yung Easy Cash products. Meron po tayong GCash. Ayan po. Meron din po tayong Maya. Ayan, after po natin i-edit ang mga settings, pwede po tayo, click po natin ang Save Settings. Ayan. Ayan, Save Up Settings Updated Successfully. Kasunod naman po natin na i-discuss sa ating e-load and eCash Vendo ay kung paano pong mag-top up. So, makikita nyo po dito sa dashboard ang cash in wallet. So, ayan po. Dito po, makikita nyo rin po dito ang reminders po ng LPB kung kailan po ang schedule ng kanilang top up, kung kailan po walang top up, at kung ano po yung mga kailangan nating malaman sa pagta-top up. So, ito po ang mga selected na mga banks na pwede po tayo mag-top up or pondo po sa ating e-load and eCash wallet. Nandito na rin po makikita ang bank details po ng LPB kapag magsisend po sa kanila ng top up. And then, after po nun, i-upload po natin ang resibo ng ating bank transactions. Yun po ang katunayan na nag-top up po tayo and then ipapa-approve po yun. At once ma-approve na po is mapupunta na po yung tinop up niyo po sa inyong LPB cash wallet. Yun po. Dito naman po sa kasunod ay ang transaction logs. Kapag pinindot po natin yan, dito po natin makikita yung mga transaction po na nangyari sa ating Vendo. So meron po tayong GCash transactions, meron po tayong load transactions. Ayan po. Mga pumasok po na load, mga na hindi po pumasok na load. Ayan, makikita po natin yung sales po dyan. Yan po ay matatagpuan natin sa LPB na ating app po. Ayan. Dito naman po ang kasunod, if gusto po nating i-reset yung PIN code na ina-enter po natin para mabuksan ang ating admin dashboard, dito lang po. Halimbawa ay
808080. Ayan. 8080. And i-click nyo lang po yung reset. Ayan. Magsisave na rin po siya. Ayan. Pin code reset successfully to 8080. Ayan po yung gagamitin po natin kapag magla-login po tayo sa ating app o kaya sa ating tablet. So, ayun po. Dito rin po sa settings, may kita natin kung ano po ang battery percentage na mag-i-start po mag-charge ang ating tablet at kung ano naman pong battery percentage mag-i-stop na po siya mag-charge. Editable po yan. Pwede pong halimbawa gawin 65, mag-charge na po siya. Ito naman po, pwedeng gawin na 80% mag-charge na po. Mag-i-stop na po siyang mag-charge. Ayan. Dito naman po din sa settings, pwede nyo pong i-on yung always charge. And then, pwede nyo rin pong i-on yung auto shutdown kapag sobrang low bat na po ang inyong tablet. Ayan. And then, after po natin mag-edit ng mga settings, always save settings po. Para mag-save po ang ating mga inedit na changes. At ayun po, ma'am sir, kung paano po gamitin ang ating e-load and cash in LPB tablet and then yung app po. Kung may mga katanungan po kayo, message nyo lang po kami sa aming FB pages. Thank you po.